Hello mga kamasters, good evening sa inyong lahat. Update lang tayo sa ginagawa kong tuigan. Dumating yung barrel ko kanina na in-order, yung 8mm ID, pati yung bulitas na 8mm din siya. I'm sure hindi siya 8mm, medyo 7.8 yata or 7.9 para mapasok sa 8mm. Ito yung bulitas. Ito yung barrel natin. Nagawa ko na siya. 3 piraso to. Ito yung main barrel natin. 8mm siya. Kasunod siya, meron siyang stainless din siya. Tapos yung ulo niya, male. Kasi di roscast to, may female kasi sa loob ng chamber para mag-connect siya. Tapos, pangatlong patong is yung 20mm na PVC pipe. Sa gitna, your stainless na pipe or tube ang pinatong o pangatlo. Dito, the same pa rin siya. PVC pa rin, 20mm. Ito siya, temporary lang to kasi wala nang oras. Ganito rin yung gagawin ko. The same style, pero long version lang hanggang dito. Ito short version kasi siya hanggang dito. Ang haba pala ng barrel natin nasa 2 feet. Medyo mahaba siya, mas okay, mas maganda. 6 na piraso nilagay kong magnet nito para kapit na kapit talaga yung bala. Try natin pasukan ng bala. Ito yung bala. Ito yung 8mm or 7.9 or 7.8 siguro to. Pasok natin. Yan. Pasok natin dito. Yan. Kahit itaktak natin ng ganito, hindi talaga siya nahuhulog kasi kapit na kapit siya. Kahit tatakbo man tayo, may nahunting tayong manghihunting natin na pwede, hindi talaga siya nahuhulog. Try natin lakasan sa palad natin. Ayun. Ayun, nahuhulog siya pag masyadong malakas yung taktak natin. Pero pag yung mahina lang yung taktak natin, hindi talaga siya nahuhulog. Kapit na kapit yung bulita sa loob. Lakasan natin. Ayan. Pag medyo malakas, nahuhulog siya kasi may pressure yung pagkataktak natin. Tingnan niyo ulit. Meron akong 6mm din dito. Short lang to siya. Ganon din to. May mga magnets din to sa loob. Pasok natin. Hindi din to mahuhulog. Kahit malakas. Medyo lakasan natin. Ayun. Nahulog. Kasi ang ginawa ko kasi dito sa dalawa na to, yung main barrel, niliha ko kasi, kiniskis ko muna, medyo ninipisan ko siya ng kaunti para yung magnet, maganda yung kapit niya sa steel ball. Yun ang sekreto doon para kapit na kapit yung bala natin sa magnet para hindi talaga siya mahulog. Ito pala yung update ng unit natin. Yung natin, bat natin, nagmo-move din to siya. Kung mahaba yung kamay yung makabili, pwede niya i-adjust pa forward or backward. Kung mahaba ang kamay, siyempre backward natin. Yan. Pag medyo short yung kamay, kagaya ko, forward natin. Yan. Para tamang-tama talaga yung side. Ito lalagyan ko pa ng railing to. Ito pati dito. Tapos lalagyan ko pa to ng hand grip
Hindi pa ako nakagawa, busy pa. Tapos dito lagyan din natin siya ng reeling din. Ito siya, yung parang clip, ano to siya, ito yung naga-support sa barrel para hindi siya gagalaw. Siyempre pagputok ng laruan natin, yung barrel natin, nag-vibrate talaga yung dulo. So ito yung nagasangga. Pakita ko sa inyo ha, lagay ko to yung barrel. Detachable lang kasi to. Pwede siya, any kind of barrel, Impejolin, 6mm, kung ano pa yung size pwede. Basta sundin lang niyo itong setup na ginawa ko. Yan. Lagay natin sa unit natin. Attach lang natin to. Clip. Yan. Tapos push down. Yan. Tapos crosscast. Thread. Yan. Lock na siya. Ganito na siya. Yan. Medyo mahaba yung barrel natin. Maganda to pang hunting or pang fishing. Pwede to pang isda. Tiksay. Wala lang akong pantiksay, pero yung 8mm pwede siya pasukan ng pantiksay. Tanggalin natin. Bago ko tanggalin, explain ko muna. Itong support na ginawa ko, maganda to siya kasi pagputok, hindi talaga to aalog. Kasi naka-clamp to dito sa barrel. Straight talaga yung barrel natin. Yan. Tanggalin natin yung barrel. Palitan natin ng 6mm. Ito yung 6mm natin. Ganon din siya. May mga bulitas din siya sa loob. May mga magnet din siya sa loob na nakalagay para paglagay ng bulitas, hindi siya mahuhulog. Ito yung bulitas, 5.95. Pasok natin. Kahit itaktak din natin, hindi yan mahuhulog. Kasi kapit na kapit yung magnet na ginagamit ko. Try natin lakasan. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Yan. Yan. Maganda kasi yung magnet na ginagamit ko. Ding strong talaga. Strong talaga yun magkapit sa mga steel ball. Yung haba pala ng 6mm ko na barrel, sukatin natin. Nasa 19 inches lang siya. 19. Medyo short siya. 19 inches. Sukatin natin yung chamber kung gaano siya kahaba. Yung chamber natin is nasa 19 inch. Yan, 19. Pero ang gumagana talaga nito nasa 16 inches. Yan, 16. Kasi dito kasali dito kasi lock na kasi yan. Nasa mga 16 inches yung ano natin, chamber natin. Kung saan siya pumuputok o sumasabog. Tapos tatlo ang divider nito. Ang gamit ko nito na dividers is yung reducer. Color white. Yan. Ito yung kasahan natin ulit. Reversible siya. Walang singaw to. Lagay natin yung 6mm. Pagka narinig niyo yung clip, saka nyo ikutin. Pag matigas na, ibig sabihin, lock na yan. Nandito na siya sa loob. Yan. Tawang-tama to talaga to sa kamay. Kahit malaki yung daliri ninyo, saktong-sakto yan.
kung nag-load kayo. Yan. Ito yung butane tank natin. Bali, 4 na butas siya. Pinakamaliit yung nasa pinakadulo. May lock to siya. Kung saan yung gas. Yan. Kahit tatakbo ka, hindi yan nahulog. Isentro mo lang yung butas doon sa may lock. Lagyan ko lang to ng marking. Ito. Hugutin mo lang yan siya. Yan. Ito yung gas tank natin na maliit. Dito tayo nag-refill ng gas. May gauge na siya. Yan. Makikita natin kung kailangan ba mag-refill or hindi na, kasi may gauge na kasi siya. Hindi na siya ginaganon. Tapos itong mga masking tape na to, napaligo ng ibuban yan, matigas yan. Hindi yan basta-basta na yuyupi. Pag ipasok natin, siyempre hanapin natin yung lock. Ito kasi yung pinaka-lock natin. Yan. Lagyan ko lang ng kulay ito, pati dito. Para yung magbili hindi siya mahirapan. Dali naman ito ipasok siya. Ganun lang. Pasok lang. Tapos, pag sintro na siya sa may karayo, makikita kasi yan sa butas. Iikot lang. Yan. Nakalock na yan siya. Ang haba pala ng gas tank natin, nasa 7 inch. Yan. 7 inch yung haba ng tangke natin. Tapos yung haba ng gas mismo, yung tangke na maliit, nasa 3.5 inch. May nabili pala ako dito na railing para sa scoop, bipod, flashlight. Basta railing siya. Made in nylon to siya. Iba-iba siyang size. Ito, color gray. Meron din ako color black. This one. Bali, iba-ibang size niya. Bali, bumili ako ng 4 na pack. Ito. 1, 2, 3, 4. Para sa coming project siya. Ito pala yung fire test natin. Hindi ko lang na video kasi gabi na siya. Ito yung entrance niya. 8mm to. Entrance. Ito yung exit niya. Yan. First time ko kasi gumamit ng 8mm talaga kasi wala kasing lugar dito sa area ko. May lugar siya pero maliit lang talaga. Kaya 6mm lang yung ginagamit ko para hindi masyadong malakas. Yung 8mm may kalakasan talaga siya. Medyo delikado talaga. So, ito, mga 10 meters to tinira. Bullseye talaga siya sa gitna. Tagos talaga siya. Medyo malakas talaga ang 8mm. Hindi biro ang tuiga na 8mm. Delikado talaga siya. Kailangan careful tayo na gumagamit. Yung mga buyer dyan, ingat-ingat kayo sa mga laruan kasi medyo delikado siya. May kalakasan talaga siya. Imagine mo lata. Sa layong 10 meters, tagos. Yan. Entrance, exit. Yan lang mga kamasters. Update lang ako ulit kung matapos na talaga yung unit ko. Ito last, lagay ko yung 8mm. Ibuo ko muna. Itong holder, hindi ito siya fix.
Kumbaga, nagmo-move din to. Yan. Kung gusto mo i-forward siya, backward, pwede. Kung gusto mo siya ipantay lang sa dulo, pwede. Yan. Hindi kasi ako ngayon nag-fix masyado. Kailangan detachable lahat para pag padala hindi mahirapan. Wait lang, itayo ko muna ang camera para kita. Ito siya, kabuuhan niya. Yan. Left and right, kasahan, flexible. Detachable ang barrel. Yan. Maganda to pang hunting sa bukid. Malakas. Update ko na lang kayo, master, kung mapinturahan na, may mga accessories na siya. Thank you.